Ang balita ko po, pag nagko-commute yung bata, hinatid ng yaya o naka-tricycle, naka-motor, yung bata ay sinasubject po sa search. Mayroon po mga metal detector. Pero pag nakakotse, baba yung bata, pasok doon sa gated compound, papasok na sa hallway, diretso na sa classroom. Kinwestiyon ng Senado ang tila kawalan ng maayos na security protocol ng Ateneo de Zamboanga University sa pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kanina. Tinanong ni Senator Erwin Tulfo sa kinatawan ng ADZU kung paano naipasok sa loob ng paaralan ang 2 baril na ginamit sa shooting incident noong Martes. Pag nakakotse ho yung bata, hinatid po ng sasakyan, at not only here in Zamboanga, San Risa, even here in Metro Manila. Napapansin ko mga private schools, diretso po, titignan lang po ng gwardiya yung sasakyan, yung loob, pero hindi naman matikikita yung laman, dala-dala ng bata na bag. Chinek ho ba ninyo? May nakita ho ba kayong problema para maayos po ng school yung kanilang security? Sinang-ayunan naman ng Zamboanga Police Chief Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. ang tila maluwag na seguridad ng universidad. Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan nila na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan. At naidala niya yung bag na kung saan nandoon po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pagbaril po. Ayon sa pamunuan ng ADZU, mayroon silang 25 security guards sa paaralan na regular na nagche-check sa dinadaanan ng mga estudyante. 3 hanggang 4 dito ay nasa gates ng eskwelahan, habang ang iba ay nakakalat sa bawat palapag ng building at paligid ng paaralan. Ngunit aminado ang ADZU na wala ni isa sa mga security guard ang nakaposte sa nasabing rampa kung saan dumaan ang menor de edad na suspect. Unfortunately, there is a ramp in that building which is an access for those who may have a hard time climbing up the floors through the stairs. So sa mga ating mga estudyante na may kapansanan at sa mga nagdadala ng mabibigat na mga gamit, this ramp is closed, normally closed, and ino-open lang siya kapag po may dumadaan na estudyante na with disability. And at that time, the ramp was open because a student will pass through. And unfortunately, ito po yung ginawang access point para po makalusot po doon po sa security na meron in the building itself. Sa ngayon, patuloy ang sariling investigasyon ng paaralan kung paanong nakalusot sa inspeksyon at nakaraan ang shooter sa nasabing lugar. Kasalukuyan din nilang nire-review ang closed-circuit television footage sa kung ano ang talagang nangyari. Samantala sa kaparehong pagdinig na ibahagi ng Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC na malaking hamon sa kanila ngayon ang investigasyon sa online activity ng naturang child in conflict with the law bago mangyari ang insidente. Ayon kay Undersecretary Aboy Paraiso, hindi pa nila makumpirma kung may kaugnayan ito sa mga bayolenteng online games o kung sa online platforms din ba nabuo ang plano ng nangyaring pamamaril. Binigyang linaw ni Yusek Paraiso na matatagalan o posibleng umabot sa 2 buwan pa bago sila makakuha ng impormasyon na magagamit sa kanilang investigasyon mula sa online platforms. Highlights the problem po talaga ng jurisdiction over the platforms, whether it's the social media platform of the child, whether it's the messaging platform where he was, if there was predation, if there was grooming, yung nagiging challenge yun natin. Bunsod nito, hinihiling ng CICC na maamyendahan ang kasalukuyang mga batas upang mabigyan sila ng kapangyarihan at jurisdiksyon sa online platforms. Sa ganitong paraan nila, mas magkakaroon sila ng kontrol at madali nilang mapipigilan ang pagkalat pa ng ganitong karahasan na nagsisimula sa online. Jed Neresina,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.